Nauwi sa pananaga ang away lupa ng isang lalaki at kaalitan niyang mag-ama sa Rodriguez, Rizal. Umabot sa puntong nag-agawan ng itak ang biktima at mga suspect. Ating saksihan. Hala, duguan. Hala, ang daming dugo. Oh! Matindi na ang tinamong mga sugat ng lalaking ito habang nakikipag-agawan ng itak sa dalawa pang lalaki sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Awatin po, pulis! Wala po bang pulis dyan? Tinangkang umawat ng mga nasa paligid pero nagpatuloy ang pagtatalo hanggang sa tuluyan ng bumitaw ang dugo ang biktima. Lumayo na rin ang dalawa niyang katalo na umano'y mag-ama. Ayon sa isang saksi, nagulat na lamang siya ng magtakbuhan ng mga tao sa lugar habang hinahabol ng taga ng mga sospek ang biktima. Nakita ko pong may humabol na tumakbo rin pong may daladalang itak. Tapos ang ginawa po ng anak dun sa nataga is nagsuntukan po sila. Yung pong tinagay na tumba, dun po pinagtataga ng patanda, nung tatay po nung naunang tumakbo. Inalalayan daw ni Marilyn ang biktima habang hinihintay ang ipinatawag na ambulansya. Naparanta na rin po kasi ako, sir, kasi po yung dugo po niya po is tulong ng tulong. Ayon sa mga pulis, agawan sa lupa ang sanhi umano ng pag-aaway. Dagdag pa ng mga saksi, nagtungo umano ang biktima sa pinag-aagawang lote nang puntahan siya ng mga sospek. Arestado ang mga sospek na 65 anyos at anak niyang 31 anyos. Naharap sila sa reklamong frustrated homicide. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nakalabas na ng ospital ang biktima at mas maayos na raw ang lagay. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. 5 individual ang nabangga at nakaladkad ng closed van matapos makaidlip umano ang driver nito sa Taytay, Rizal. 3 sa kanila ang patay. Saksi si EJ Gomez. Mabilis ang takbo at sumampa pa sa gutter ang isang closed van sa C6 Road, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal kahapon. Sa isa pang anggulo mula sa CCTV ng isang junk shop, kita ang pagsalpok nito sa tabi ng kalsada. Sa lakas ng kalabog, nagsigawan ng mga tao. May mga biktimang nakahilata sa gilid ng kalsada habang mayroon ding nakaladkad at naiwan sa ilalim ng nakabanggang truck. Sa ilalim yung tao, daming patay. 3 sa 5 nabangga at nakaladkad ang nasawi. Isinugod naman sa ospital ang 2 na nagtamo ng mga sugat. Pagdating ng ambo namin ay nakita nila na may nakahandusay ng 2 lalaki sa tabi ng C6. Tapos ang sa ilalim ng van may 2 lalaki nakahandusay din doon. Wala nang buhay na nabutak, duguan na. Ayon sa pulisya, 4 sa mga biktima ang nasa gutter na naghahanda na sana ng ibibenta nila sa junk shop. Agad namang nakaiwas ang isa sa mga biktima nang makitang mabilis ang takbo ng truck. Damay sa insidente ang isa pong bahay at 2 katabing tindahan. Ayon sa kaanak ng isang nasawi, dito po nakaupo yung kanyang pamangkin na bigla na lang nabangga at naararo ng closed van hanggang sa makarating po sa bahaging iyon na kinatitirikan ng mga kandila. Narinig ko na yung kumalampag, lumabas agad ako. Kasi yung pamangkin ko, alam ko dito nakaupo. Tinakbo ko, pag silip ko ng ganyan, wala na. Di talaga katanggap-tanggap yun. Kasi bata pa yun. At siya yun yung inaasahan ng nanay niya na tumutulong dun sa mga kapatid niya. Ayon sa Taytay Police, nanggaling sa Quezon City ang closed van. Magdi-deliver sana ito sa isang grocery store sa Barangay Santa Ana nang mangyari ang disgrasya. Base sa kanya, naka-idlip siya. Kaya nawalan ng kontrol, sumagasa siya doon sa gilid ng kalsada, sa may gutter. Hawak na ng mga otoridad ang 41 anyos na driver ng closed van. Hindi mo na ako bibigyan ng impormasyon. Impormasyon. Hindi po ako ng tawag. Maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Ligtas naman ang kanyang pahinante. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Sa bisperas po ng special session ng Kongreso, idinulog sa Korte Suprema ng 9 na senador ng Cayetano Bloc ang issue ng liderato ng Senado. Ang nais po nila, ibalik ang Senado sa dati nitong estado bago ang sesyon noong June 3 na nagluklok kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Saksi
si Sandra Aguinaldo. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Ang sesyong ito kung saan iniluklok ng kanyang mga kagrupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President, kino-question ngayon ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa Korte Suprema, hiling nila maglabas ng status quo ante order para ibalik ang Senado sa dati nitong kondisyon bago ang June 3. Hiniling din nilang ideklarang walang bisa ang lahat ng aksyon sa sesyon ng araw na yun, kabilang ang pagdedeklara ng quorum, pagbakante sa lahat ng elective position sa Senado at paghalal ng mga bagong officer at chairperson ng komite. Hiniling din sa korte na ideklara na nananatiling Senate President si Cayetano, si Senadora Loren Legarda naman bilang Senate President pro tempore, gayon din ang Senate Secretary at lahat ng chairperson ng komite bago ang sesyon noong June 3. Kasama sa respondents ang 12 senador na dumalo sa sesyon noong June 3, kabilang si Senador Cheese Escudero. Nung dumating si Escudero sa plenaryo, idineklara ng Gatchalian Bloc na sapat na ang kanilang bilang para magkakorum. Kasama rin sa respondents sina Renato Bantug Jr. na itinalagang Senate Secretary at retired Police Major General Alfredo Corpuz na itinalagang Sergeant at Arms. Kasama naman sa mga petitioners sina Cayetano, Legarda at 7 pang senador ng Cayetano Bloc. Hindi kasama sa mga petitioners sina Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar na umuugong na posible umanong umanib sa new majority. Hilingan namin sila ng reaksyon. Katwiran pa ng mga petitioner, nararapat aksyonan agad ng Supreme Court ang kanilang petisyon dahil may genuine issues of constitutionality. Anila na dapat matugunan. We have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. Ayon naman kay Senador Ping Lacson na isa sa mga respondent, dapat daw mas maagang inihain ni Cayetano ang petisyon. Gusto raw ba ni Cayetanong gumawa ng eksena bukas sa pag-invoke ng kanyang petisyon sa Korte Suprema? Ani Lacson, hindi raw papayag dito si Gatchalian at ang kanilang grupo. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng iba pang respondents. Bukas nakatakdang magsagawa ng special session ang Senado at Kamara. May listahan ng legislative measures na nais ng Malacanang na maipasa pero posible ring makapagluklok ng bagong Senate President habang nakasesyon. Bukod kasi sa 12 senador ng Gatchalian Bloc, nagsabi na si Villanueva na dadalo siya sa sesyon. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President. Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Walang katiyakan sa ngayon kung dadalo ang Cayetano Bloc sa special session. Patuloy naming hinihingan na reaksyon si Gatchalian at iba pang senador ng kanyang grupo. Pero sa naunang pahayag, sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang dadalo ang Cayetano Bloc sa sesyon bukas. Tumanggi siya magkomento kung 13 na ang kanilang hanay bukas. So paano kung hindi sila umattend yung block nila, makakapagpatuloy pa rin Yes, because of the yung Avelino case, may quorum tayo. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pinatawan po ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada ng 3 buwang preventive suspension sa gitna po ng kinakaharap na kasong graft dahil po sa flood control scandal. Saksi, si Joseph Moro. Nakadetain na si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder na kanyang kinakaharap. Kasabay nito, gumugulong ang hiwalay ng 213 million peso graft case dahil sa pagkuha niya umano ng kickback mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Kaugnay ng nasabing graft case, sinuspindi ngayon ng Sandigan Bayan 2nd Division sa Estrada sa pagiging senador sa loob ng 70 araw o 3 buwan habang nililitis sa dibisyon ng kasong isinampa laban sa kanya ng ombudsman. Sa resolusyon na nilabas ng korte
sinabi nitong ang 90-day preventive suspension ay epektibo oras na matanggap ni Estrada ang resolusyon ng Korte at maisapinal ang resolusyon. Pinabibigyan ng Korte ng kopya ng resolusyon ng Senate President at Senate Secretary para ipatupad ang suspensyon. Nangatwiran pa noon si Estrada na hindi dapat siya masuspindi dahil wala pa siyang kompletong pagkakataon na questionin ang ginawang preliminary investigation ng Department of Justice at Ombudsman kaya wala raw sapat na basehan ang suspensyon. Pero sabi ng Ombudsman nakasaad sa Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na dapat mailagay sa preventive suspension ang isang pampublikong opisyal na may kinakaharap na kaso. Sabi ng Sandigan Bayan, marami ng kaso ang nagpatupad ng suspensyon sa isang pampublikong opisyal at mandatory rin daw ito. Habang suspendido si Senador Jinggoy Estrada, ayon sa Ombudsman, hindi nito magagampanan ang kanya mga tungkulin bilang isang senador. Kabilang sa mga gawain ng isang senador ang pagpasa ng mga batas at ang pag-upo bilang senator judge sa isang impeachment trial. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Estrada na hindi niya kailanman ginamit o gagamitin ang kapangyarihan at pribilehiyo ng kanyang opisina para protektahan ang sarili laban sa mga alegasyon. Kasabay daw ng kanyang desisyon na hindi magpasailalim sa protective custody ng Senado at kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad. Agad daw niyang pinatigil muna ang kanyang sahod. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigit 56 na milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs na iya sa isang bodega sa Pasay City. Galing daw sa iba't ibang bansa ang 14 na inabandonang parcel na naglalaman ng shabu, high-grade marijuana at opium poppy. Aabot ang timbang ng mga kontrabando sa mahigit 21 kilo. May nakuha rin 100 vape cartridge na may liquid marijuana. Na-turn over na mga ito sa PIDEA para isailalim sa masusing pagsusuri at investigasyon.